Fukushima at Sendai, Japan, na ibiyahe na papuntang Tokyo. Pero Philippine Embassy, problemado na kung saan ititira ang dumaraming evacuees. 9 na araw mula nang lumindol sa Japan, isang lola at kanyang apong teenager buhay na nailigtas mula sa kanilang gumuhong bahay. Airstrike ng Amerika at Britanya sa Libya, kinundina ng Arab League. Libyan leader Muammar Gaddafi, nagbabala laban sa mga nakikialam sa kanilang bansa. Presyo ng gasolina, bababa. Bahay ng aktres na si Heart Evangelista sa Cavite, nasunog. Video ng pananakit ng mga sundalo sa kanilang trainees, kumakalat sa internet. At Lindsay Lohan, pinag-iisipan na raw na tanggapin ang alok na plea deal ng korte. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Ilang pang Pilipino mula sa Fukushima at Sendai na ihatid na sa Tokyo. Pero problemado ang Philippine Embassy kung saan patutuloyin ang dumarami evacuee sa Tokyo. Darito ang report ni Chino Gaston. Si Edith Watanabe, kinailangang mamili kung ililikas ba ang 2 anak at 2 apo o sasamahan sa Koriyama ang asawang si Toshii na sundalo sa Japanese Army. Mahal niya man ang pamilya, hindi raw kayang talikuran ni Toshii ang kanyang mga kapwa Hapon sa krisis na hinaharap ng kanilang bansa. Bago umalis ang bus ng Philippine Embassy, sinamantala ni Edith na makapiling ng isa pang beses ang asawa. Sundalo kasi siya, siyempre, yun ang ano niya eh. Hindi namin siya pag-aari pala pagka ganito. Sunod na nagtugo ang bus sa City Hall ng Iwaki, kung saan mahigit 20 Pinoy ang nagsabing gusto nilang magpa-rescue. Pero tila isang ghost town ang aming nadatnan. Kararating lamang ng embassy bus dito sa Iwate sa Fukushima, Japan na siyang lilikas sana sa ilan sa ating mga kababayan. Pero hanggang sa mga sandaling ito, hindi sila nagpapakita. Wala sila ngayon dito, meron pa tayong pupuntahang isang lugar. Naghintay tayo ng almost half an hour now. It's time to go. Pabalik ng Tokyo, dinaanan namin ang 4 pang tao sa Mito na ilang oras naghintay sa matinding lamig makalikas lamang pa Tokyo. Isa pang bus mula Sendai ang kasalukuyang bumibiyahe pa Tokyo. Sakay nito ang mahigit 20 Pinoy. Pinoproblema ngayon ng Philippine Embassy kung saan ititira ang dumaraming Pinoy evacuee mula sa Fukushima at Sendai. Limitado kasi ang tulong na maaaring ibigay ng mga temporary evacuation center. Ito ang unang balita mula sa Japan. Chino Gaston, reporting. Sa gitna ng trahedya, nabuhayan ng pag-asa ang mga taga-Japan. 9 na araw kasi matapos ang lindol, nailigtas ng buhay ang isang lola at kanyang apo mula sa gumuho nilang bahay. Narito ang report. Water and food during the ordeal. 9 na araw matapos ang pagtama ng lindol at tsunami sa Japan, maituturing na milagro ang pagkakaligtas sa isang lola at kanyang apo na natrap sa loob ng kanilang bahay sa Ishinomaki. Ayon sa NHK, pinilit ng 16 anyos na binata na makarating sa kanilang bubong para makahingi ng tulong. Maswerte naman silang namataan ng mga rescuers. Parehong may malay ngunit hinang-hina. Agad silang isinakay sa police helicopter at binigyan ng atensyong medikal. Ang mga anak at ama ng mga biktima, ni isang saglit daw ay hindi napanghinaan ng loob na makikitang buhay at ligtas ang maglola. At naniniwala siyang marami pang survivors ang makikita at masasagip. Bagay na pilit pinanghahawakan naman ng iba pang nawawalan ng kaanak. Si Satoshi Ogasawara, gustuhin mang asikasuhin na ang pagsasalba sa mga gamit. Hindi niya magawa, dala ng pag-aalala sa nawawalang kapatid. Idagdag pa dyan ang nakapanlulumong bakas na iniwan ng lindol at tsunami sa kanilang lungsod. Mga sasakyang pinagkumpol-kumpol, mga gumuhong gusali at kabi-kabilang mga sirang infrastruktura. Ang mag-ama namang sina Ichiro at Hiyori Okazawa, itinuturing ng biyaya ang mga nasagip na damit at iba pang gamit mula sa kanilang wasak na tahanan. At habang pilit na bumabangon ng mga biktima ng kalamidad, magdamaga naman ang pagtutok ng may 300 engineer sa krisis sa Daiichi Nuclear Plant sa Fukushima.
kasabay ng pagbuhos ng tubig sa planta. Puspusan na rin ang pagsasaayos ng electric cables ng mga reaktor para mapagana ang water pumps nito. Pero sa gitna ng kanilang pagsisikap para maresolba ang problema sa planta, umabot na hanggang sa mga produktong gulay ang epekto ng radiation. Ang mga tanim na spinach sa Ibaraki, ipinagbabawal munang maibenta dahil sa posibilidad ng pagkakaroon nito ng radioactive particles. Maging ang ilang gata sa Fukushima at tubig gripo o tap water sa Tokyo, may na-detect na rin radioactivity. Dahil dito ay pinag-utos na ng gobyerno ang mga karagdagang test sa mga nabanggit na produkto. Pero sa gitna ng banta, may ilang mamimili pa rin na normal na bumibili ng mga gulay. Habang ang mga may-ari ng mga taniman nangangamba ngayon para sa kanilang kabuhayan. Samantala, walang tigil naman ang mga isinasagawang radiation check sa mga nakatira sa mga bayang malapit sa Daiichi Nuclear Plant. Binigyan na rin ng mga protective gear ang mga residente bilang dagdag depensa sa radiation. Pero hanggang sa ngayon, wala pa namang kinakakitaan ng delikadong level ng radiation sa mga tao. Para sa unang balita, Dante Perello, reporting. Espesyal na misa para sa mga biktima ng tsunami at lindol sa Japan itinaw sa Esa Shrine kagabi. Nagkaisa ang mga deboto sa pagdarasal para sa mahigit 6,000 nasawi at libo-libo pang nawawala sa Japan. Pinagdasal din sa misa ang mapayapang solusyon sa lumalalang kaguluhan sa iba't ibang lugar sa Middle East at Africa. Ilang lugar sa Northern Luzon at Metro Manila niyanig ng magnitude 6.1 na lindol kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, nasa 122 kilometro hilagang silangan ng Lawag City ang sentro ng lindol. Naramdaman ang intensity 5 na lindol sa mga bayan ng Pasukin at Pagudpod, Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Paway, Ilocos Norte at Calayan Island. Intensity 3 sa Basco, Batanes, Sinait, Ilocos Sur, Gonzaga at Camalyan-Nyogan sa Cagayan at sa Maynila. Habang intensity 2 naman ang Baguio City. Ayon sa PHIVOLCS, gumalaw ang Manila Trench sa hilagang bahagi ng bansa. Airstrike na inilunsan ng international forces nag-iwan ng matinding pinsala sa Libya. Nagbabala naman si Libyan leader Muammar Gaddafi laban sa Western forces. Darito ang report. Pagkatapos ng inilunsad na airstrike ng Amerika, France, Britain, Canada at Italy laban sa military installation sa Libya kahapon. Ito ang eksena sa Benghazi. Nakahambalang ang mga nasusunog na army vehicles ng puwersa ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Nagkalat din ang mga labi ng tao na umuning mga sundalo ni Gaddafi. Ayon sa correspondent ng Reuters sa Libya, hindi bababa sa 14 na bangkay ang nakita niya sa daan. Maging ang grupo ng mga rebelde na lagasan sa sagupaan laban sa puwersa ni Gaddafi. Labis ang hinagpis ng mga kaanak. Tinatay ang 30 rebelde naman ang sugatan. Mas maraming gamit at armas dati ang puwersa ni Gaddafi kaysa sa mga rebelde. Hindi biro ang iniwang damage ng militar sa Benghazi na baluarte ng mga rebelde. Pero nagbago yan ngayong pumasok na sa eksena ang international forces. Kaya naman walang humpay ang pagdiriwang ng mga rebelde. Ang paglulunsad ng airstrikes ng international forces sa Libya, umani ng iba't ibang reaksyon. Sa Belgium, 2,000 demonstrador ang nagmarcha sa mga kalsada para ipakita ang suporta nila sa pakikialam ng United Nations sa gulo sa Libya. Hindi raw sila sang-ayon sa anumang pag-atake, pero dapat daw mapigilan ang karahasan ng puwersa ni Gaddafi. Sa Greece naman, nagrally ang pro-communist protesters laban sa umano'y pakikisali ng Greece sa military operations sa Libya. Mariin daw nilang tinututulan ng paglulunsad ng airstrike sa Libya. Dapat daw hayaan ng international community ang mga taga-Libya na lutasin ang sarili nilang problema. Ayon naman sa Secretary General ng Arab League na si Ammar Moussa, no-fly zone lamang ang inaprubahan para maprotektahan ang mga sibilyan sa Libya. Hindi raw kasama sa usapan ng military strikes. Tutol daw ang Arab League sa paglulunsad ng anumang karahasan sa Libya. Para sa unang balita, Dante Perello, reporting. Prime Minister ng Bahrain siniguro ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Bahrain. Ayon kay Prime Minister Khalifa bin Salman Al Khalifa, bibigyan nila ng proteksyon ng mga OFW sa gitna ng mga gulo sa Bahrain. Personal itong tiniyak ni Prince Khalifa kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na nasa Middle East ngayon para